Okay, good morning, everyone. So today we're going to discuss a very important topic in radiologic technology, which is the preparation and administration of contrast media and intravenous solutions. So now, um, um, this topic is considered a critical competency for every radiologic technologist, but in terms of venipuncture, no dili man jud kita ang naga-administer sa patient in clinical setting, no? Kung nala jud ta sa hospital. So we are especially no if dagko na hospitals na sila mga radiology nurses, um na yung mga medtechs inside the the department, especially kung NUCMED mo na jud ay medical technologies naka-assign ito sa sulod. But let us just now discuss no why learning this the preparation the administration of contrast media important. First, because of the sulat ko na lang. First, because of image quality. Uy, kalaki ra ba? First is image quality. So if ang imong contrast media no dili siya prepared or correctly prepared, dili siya ma-administer og tarong sa pasyente, dili kana di siya okay. Dili siya ma-prepare og tarong, dili siya ma-administer og tarong. Then our structures ato ang mga anatomical in, anatomy of interest will not be clearly visualized. For example, kato mga blood vessels, organs, the lesions, kana sila dili na sila klaro madali o klaro. So kana sa since dili siya well dili siya clearly seen. So this may result to a poor image. So if ever poor ang image nato, this will require a repeat examination. Now, next is um patient safety. Okay. Patient safety, for example, improper administration of the contrast media, this will lead us to complications sa atong pasyente. For example, there will be extravasation, there will be allergic reactions, and there will be a contrast induced nephropathy, which is discussed na nato sa ato ang previous topic. So even though lang mga small mistakes lang, no, like for example, kanang wrong dosage, mali na pag-inject, mali ang sign, no? This will put our patient at risk. Kaya, um, uh, proper na theory, na backup na theory sa administration of contrast media is really important. And lastly is diagnostic accuracy, no? Dili lang kay abi kay maka-X-ray na taho mo na siya. No. It must be diagnostically accurate. So, kato, dili lang wala lang dili lang kayo naga-administer nag-administer, naga push ta sa ato ang contrast media but no there is a timing. So kung dili ma-correct ang timing ana sa pag-deliver sa contrast media, dili timing, dili tama ang amount, no? Si radiologist, no, may misinterpret the image. So dili diagnostically accurate ang ato ang image, no? Ay na-diagnose si doctor pero dili siya accurate sa kung sa jud ang sakit sa patient. So if ever na ay diagnostically accurate, there will be a misdiagnosis. Kung ay misdiagnosis, ma-delay na pod ang treatment sa pasyente. So ikaw, as future radiologic technologist, dili lang kay machine ang imuhang gina-operate, no? Muna, ang kuan jud, ang isa ka hospital is a teamwork siya, no? Because
kita that our role is not just about the technical part of the diagnosis. We 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 also help the doctors and the clinicians to diagnose our patients. So in order to contribute to the team, no, to the patient care team. So ikaw na Radtech, you must develop different characteristic like precision, accuracy, critical thinking, no? Um, responsible. You should be responsible enough. Because sa real practice, no, there should be no room for error because you are dealing with the lives of patients. So later, no, if mahuman nato ang discussion, you will be able to understand on what to do, no, what to do is also what and how you are going to do it. Kung paano ba ang tama lang pag-administer sa pasyente, paano ba ang ah, ang unsa ba ang way kung kanina contrast media ato ang gamiton. Okay? So now let's go back to our topic to contrast media. So again, no, balik-balik na first year pa lang nato na topic, what is contrast media? So these are substances that introduce into the body to enhance the visibility, the visibility of the internal structures in to enhance the visibility of internal structures in the imaging. So, in simple terms, this will help us to see what is normally difficult to see on a imaging. So, kung wala ni si contrast, there will be many structures inside our body that will just appear very similar. No, walay contrast to other organs. So, kung walay contrast sa other organs, ang result ana, maglisod si doktor ma-distinguish kung asa ang normal, asa ang abnormal ito na findings. So, since we have already contrast media, so kato, kung si contrast media na mag-create og difference between the structures, the markings, no? That's why contrast media is really important, especially if complicated na mga sakit ato ang um, kinadeal. So sa contrast media is used mainly for CT scan, MRI, angiography, and fluoroscopy. So kani sila na mga modalities. They use different types of contrast agents, but it depends on what imaging principle um, na na involved during the procedure. So now let us discuss first why is really the contrast media important. Yun. As what I have said kanina, the contrast media is used to enhance no the visibility because kung dili kung wala si contrast media kato mga blood vessels, mga soft tissues, mga tumors, tsaka lesions, um lisod na sila i-visualize kay they will just blend to the surrounding tissues ng man. For example, no, natin CT scan. CT scan, usually kani diari um, mga procedures, for example, mga blood vessels, no? On a clear, on a, kuan lang, plain lang na CT scan, dili dyan nato clearly makita ang blood vessels. But with the use of contrast agents, no, um, if may inject na ang contrast media, ang imong blood vessels they will appear bright and mas ma-outline sila og tarong sa ato ang procedure. So kato lang, no, si contrast media jud, no, it improves the visualization, the differentiation of the structures as well as the detection, um enhanced detection for the um abnormalities. Kato.
structures, and lastly, enhance, enhance detection. Detection of anomalies. Okay. So next is intravenous solutions. So si intravenous solutions, no, these are sterile fluids administered directly into the vein of the patient because they are introduced straight into the bloodstream of the patient. So si sterile kaning mga intravenous solutions, they will act rapidly and also they are carefully controlled in terms of composition as well as um the volume of the fluid. So in clinical settings, the intravenous fluid or intravenous solutions, no, they serve several important purposes. Now we have hydration, medication delivery, and lastly, kaling contrast administration. So unahan na to ang hydration. So si intravenous solution, ginagamit siya, they used for hydration because no, if si patient, no, those patients who are dehydrated, no, or they require, no, na kailangan paspas ang pag rehydrate sa patient. Before sa procedure, kailangan nila og IV fluid. So para kailangan nila IV fluid para ma-maintain ang fluid balance sa ilang lawas, sa ilang body. Next, medication delivery. Kaling medication delivery, no, most especially, no, because we have a lot of drugs, no, especially katong mga need o mga immediate effect, no, those drugs they are given intravenously sa patient because um kato kung discuss di ba last time, di ba, kung ang intravenous na diretso na siya kung asa jud ang site of asa siya dapat na site of action mo 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 take sa kung unsa ang iyahang ganap. Okay, so kung intravenous ang way or ang route of administration sa ato ang sa ato ang medication, so mas paspas and mas efficient ang absorption sa ato ang drugs. And lastly kani contrast administration. So diri ginagamit nato sa kita as Radtech, ginagamit nato sa IV solution for contrast administration. Why? Because if we're going to perform CT scans like or angiography, no, the contrast media they are delivered through the IV line. So if the contrast media is delivered through the IV line, mas paspas din, no? O mas dali makacirculate ang contrast media sa imong bloodstream. So mas paspas pud sila makaabot sa imong target structure o asa na to need, no, i-visualize asa dapat nato ipa-visualize ang um ato ang contrast media. So kita, no, Radtech, so every time, no, that we give contrast to our patients, so we have to establish, no, the proper jud na IV access. Kay for example, no, if dili secured ang ato ang IV access, dili ta maka-deliver itong contrast media effectively. So kung dili effective, so wala dili diagnostically accurate itong ma-provide na na image. Next, pwede po there will be a risk of extravasation. So saan extravasation, sir? Katong na ay leakage, no? Or mag-leak ang contrast sa bloodstream sa patient. So, mugawas ang contrast dito sa surrounding tissue. So, for example, mo na ang iyahang bloodstream. So, mugawas diri sa um magawas diri ang contrast media sa 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 blood vessel sa patient.
So if ever magka-extravasation ang patient, excuse me. So kato if ever magka-extravasate ang pasyente, so ma-compromise na ang safety sa to ang pasyente. So in order para maiwasan nato ang kato ng mga panghitabo, so kailangan nato i-ensure kung asa ato ang ato dapat kuan ato ang IV site dapat secure na siya daan. So next dapat ato ang vein, no? Ang vein dapat appropriate siya kung unsa na type of injection na to ang gamiton. And next, no, ang katoang line must be secured and tested. Dapat pa-test na siya before pa lang mo insert og contrast media dapat i-test na to daan og katong uh, saline na fluid. Okay? So, kato siya. So importance in radiologic procedure. So we have three main reasons um why contrast media contrast media is or knowing the preparation and administration of contrast media important in radiologic procedures. So now first we have improves diagnostic accuracy. So if if imong contrast media is not properly prepared or administered sa tuang pasyente, no, si radiologist will allow to repeat, no, the the examination because si radiologist dili man niya ma-differentiate og tarong kung asa ang normal o kung asa ang abnormality ng mga structure sa pasyente. So dapat kung mag-administer siya kung maghatag daan ni sa tuang pasyente, dapat there is timing, no? Timing, proper na dosage na ginatag sa pasyente, tama na route of administration, no? Para mas makaproduce ta og kung dili jud the best, no, pwede suboptimal na lang. So para maka-provide na jud ta og accurate na diagnosis sa pasyente. Kay if ever kato kung dili clear ang image, no, o kung unclear ang image, ang interpretation sa tuang radiologist, no, this can affect the interpretation of our radiologist. So kato magka um ma-misdiagnose, no, katong mga incorrect ang ato ang findings sa tuang doktor. So kato sa ato ang work manggod, no, nakadepende siya sa ability sa ato ang radiologist so paunsa niya pagbasa. So for example, kung bati ato ang email tapos dili kabalo mo tan-aw ato ang doktor, kung dili kabalo mo tan-aw ato ang doktor, so maglisod siya og diagnose mo na mo gana sa kuan sa uban doon na for example magpa-x-ray ka ni diri na hospital, then if na findings then para sure lang jud, no, kailangan pag second opinion sa other radiologist, so magpa-x-ray ulit ka, magpa-reading ulit ka sa imong kuan, tapos kung same lang og kuan kay doktor, um kung same lang siya og result sa other doctor, then kato tama na ang pag-diagnose sa to ang pasyente. Next, help visualize the blood vessels, organs, and pathologies. So clearly, visualization of the pathologies like tumors, lesions, and blockages. So, si contrast media again will help us to clearly see these three sila. For example, na kay tumor. So, kanang tumor ni mo, dili na siya, um, kanang tumor ni mo, sorry, kanang tumor sa taong pasyente, dili na siya matanaw, no? O dali-dali lang sa plain lang na scan. So, if gamitan na sa og contrast, mas defined na siya og mas tarong na og mas dali na siya i-diagnose sa doktor.
And kani sa blood vessels, no? So blood vessels. For example, ang imong vessels na ay blockage. So with the use of contrast media, no, mabawa na to, no, ma-outline man ang contrast media dito if na ay blockage or wala. Ma-outline na ni contrast media kung unsa ang flow sa imong blood. So kato kung wala jud si contrast media, maglisod ta og diagnose sa katong mga ingala ng mga condition. So kung maglisod ta diagnose, no, mas lisod i-detect ug mas magrabihan ang pasyente. Lastly is assist in interventional procedures. So kato kanang kaning contrast media dili lang siya ginagamit sa MRI, CT scan, ginagamit mo siya for interventional na mga procedures. No, like for example sa angiography or kana mga um, imaging guided na mga interventions like pacemakers, no, stent placement sa atong pasyente, no. So kana siya na mga procedures kailangan gyapon na siya og contrast media kay real time man na siya na visualization sa imong mga vessels diri sa sulod sa organs sa imong body. So for example, wala si kuan, wala si contrast media, um, parang wala lang kung mag real time ta, no. So kato si contrast media sa interventional procedures ginagamit siya for um, catheter placement, identification of your target vessels, as well as pag-monitor sa mga treatment na mga procedures. No, so kato um, again si contrast media wa dili siya ginagamit for treatment. So si contrast media ginagamit lang siya for guidance. Okay, so for example, kung lain guidance na nanatay, correct na treatment sa to ang pasyente. Okay. Goals and preparation. Ay, sorry. Goals and preparation. Goals of preparation and administration. So first, enhance image quality. Second, ensure patient safety. Third, maintain proper vascular access. Okay. So, um, ikaw na Radtech, no? So, kani sila na goal. Kaning enhancement, ensure, ma-maintain ang proper vascular access. Dali lang siya paminawon. Dali lang siya sabton. But if nala ka sa field mismo, sa clinical practice, kani sila, no, critical ni sila, and these three are non-negotiable. Kasi kailangan din silang tatlo, dili pwede na wala ang image quality pero naa ang safety, na ang vascular access. Dili pod pwede na naa ni siya, wala ni siya. Basta dapat kani silang tatlo, no? Kani sila present dapat ni silang tatlo. So first, no, we have enhanced image quality. So atong primary objective jud um kita as RadTech is to produce the images that are clear, na mas detailed, and kato dapat diagnostic ang ato ang ma-provide na image. Dili siya color black, dili siya sunog. So meaning kung um kung kung ang result image nimo, no, dapat taas ang image quality, meaning dapat gamitan nimo og tama na contrast media, tama na dose, and proper timing sa pag-injection sa ato ang contrast media. So kay nga na manggod if dili incorrect ang imong pag-administer sa contrast media, predictable ang pasyente kung dili dili tama lang type of contrast media, makuyapan ang pasyente. Kung dili tama ang dose, dili kayo enhance ang ato ang quality sa image po na ma-produce. And kung dili po proper ang timing sa pag-injection nato, no, dili 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 tama ang timing, so possible half lang ang makuha nato na image, or kato dili complete ang ato ang diagnostic na uh, goal.
Okay? Next, dato na goal is to ensure the patient safety. So, aside sa priority nato no, I mean ato ang primary objective kay imaging quality, enhance ang image quality. So our top priority is to ensure the patient's safety. Sa tanang step no sa pagsulod ni patient dira sa imuhang sa imuhang area, sa imuhang department, no gikan sa preparation, sa administration, they must be um carefully tawag sa matter, carefully done in order to prevent a in order to prevent a hazard or at kanang risk sa tang pasyente. So unsa man ang mga possible na mga risk, potential na mga risk ng the patient, allergic reactions, CIN or CIC, contrast-induced complications, pwede mga infections, and ito, extravasation, no? Kung sobraan ra ang pressure, so pwede magka-extravasation. Kaya um, pinaka-importante jud if ever na ay magamit o contrast media sa isa ka procedure is to first check the patient's history. Na especially if na ang patient na ay allergy or poor renal function. Kaya poor ang renal function, dapat naa siya dala ng results sa NCREA. Next, yung pinaka-basic, no? Monitor na to ang vital signs sa to ang pasyente. Okay, for example, kakuyap po na din yung pasyente, taas na din siya heartbeat, no? Mataas iyang blood pressure. Yeah, ipadayon ka pa ni mga procedure. So, possible ang pasyente magko-complicate, mas mulala pa ang iyang hilabati at that time. And lastly, no, di lang po tayo mag-rely sa vital signs, sa patient history. You also have to observe the patient kung naon sa ang pasyente, uh, not just after the procedure but also during sa pag-inject. Kato especially no sa after sa procedure. For example, namula na di ang pasyente, no. Palingkuro lang ang pasyente, walay mirror sa paligid. Walay mirror sa paligid. So kung walay mirror sa paligid, wala ka bala yung pasyente, namula na di ay. Ikaw raman ang makakitaan na. Noon niya, wala ka dili aware ang pasyente na hala contrast reaction na din sa contrast media, and that is an emergency na. Okay, pwede na siya makamatay sa tuwang pasyente. Okay? Next or last goal na to is to maintain proper vascular access. So, if we have a good IV line, no, kanang good IV line jud, it is very essential siya for you to have a successful contrast administration. So, unsa man imong ipang-ensure ana para perfect imong IV line. So, first, dapat ang imong vein na imong tusukan or imong administralan sa imong contrast media dapat katong appropriate pod na vein. Next, ang imong sulat na ko ha kay para di ko malibog. Ito, proper vein. Next sa proper vein, kay dapat ang imong cannula, no, ma-insert siya securely. No, secure insertion of the cannula. And lastly, proper vein, secure insertion of the cannula. Ito. Ay, ang patient din mo dapat kana silang tatlo. So kani silang tatlo mo lang mag-ensure para ma-maintain nimo ang proper na vascular access, proper na vein, secure nimo ang natama ang pag-insert nimo sa imong cannula, and patient is functioning well. Okay, for example, imong pasyente naga-convulsion, dili prop o dili nagakurog-kurog siya ba? So dili lisod siya injectan. So kung ingana
Possible man gud kung ingana ang imong pasyente, no, maglisod ka og inject, lahi imong ma-inject kay lihok kayo imong pasyente. Okay? Next kay dosage of Next kay dosage of contrast media. So, we have a lot of factors na gina-consider in determining kung unsa ang pila ang dose na contrast media na itong ginahatag sa pasyente. So, kung ano importante man na dapat kabuluta kung pila ang dose itong ihatag sa itong pasyente. Because ang baba na dose, no? Kung baba lang ang dose sa required na pasyente, pwede magka-poor ang enhancement sa to ang anong contrast? Poor enhancement or visualization. Visualization. Poor ang enhancement or ang baba ang poor ang enhancement or baba ang visualization. So kato siya na kailangan proper or kung pila to ang gihatag sakto jud siya kung unsa ang weight sa to ang pasyente. So dili na siya ginahatag na lang dahil ay kani si patient ko an kay kalaban na ako ni dapat daghanon ako hatag sa ay amiga na ako ni daghanon ako gam kay para mas masulit yung gibayad ng contrast media. No. So kung pila lang ang required dapat sa pasyente, mura po dapat imo ihatag. Okay? So kung daghanan po mo og dose sa imong contrast media, pwede mag-complicate pwede magka-complicate ang pasyente, no? So, the more na mas daghan, the more na mas taas ang risk of complications, especially sa mga vulnerable na mga pasyente. For example, sakit imong pasyente, um, um, vulnerable na ay mga allergies, no? Mga enhanced na mga allergies ato ang pasyente na uh, ma-encounter. Okay? So, ato ang aim lang jud for paghatag na tog main dosage ito ang contrast media. So, dapat right dose, no? Bahalag dili ka to insakto jud kayo na dose but the right dose, no? Dili daghan, dili pod kay gamay lang kayo. So, unsa man nato ang mga factors, no, para maka-affect kung pila atong ihatag na dosage ato ang pasyente. First kay ang weight sa toang patient. So muna siya ang um, pinaka-important na factor sa toang um, dosaging. No? So primary phases for dosing and larger patients require higher doses for adequate contrast distribution. So gusto lang ang kung mas ah, mas taas ang timbang sa patient, so mas taas pod ang dose sa itong ihatag. Nga na lang ang logic. No, so ato ang ginagamit gani na unit for contrast media kay millimeter milliliters per kilogram. Milliliters per kilogram. Next kay ang age sa pasyente. So if ever yung mga patient na pedya, so kung pedya ang imong patient, that requires a special consideration because ang ilang body they are sensitive man ilang body and gagmay pa lang na ilang ang tissues sila body so dapat gamay lang pod na contrast media yung gamiton. Next kay adult, so kaning adult kung sa ang standard na dose wala pa itong ihatag. And geriatric patient they require um um adjustment due to decreased organ function. So kung ang patient no magkatiguan na magkadugay,
naman na murag wear and tear sa to ang mga organs, no? So especially kanang how their organ functions, no? Kay sige naman lang sila inom, uban sige ka og parat, wala ilahang kidneys maguba. So kato siya ginagamit ang kuan, kailangan jud siya og babaan ang contrast agents kay para dili mag-complicate og dili ma-complicate og tama lang ato ang pasyente. Paday. Next kay kato renal function. Especially karon no ng mga kuan na karon ng mga year na daghan na og mga naay mga renal function na pasyente bisag bata pa kaayo. Teenager pa lang daghan na kayo og mga ah, sakit sa kidney. So si kidney manggod no, di ba? Kidney na they excrete most of the contrast media. So sila jud ang responsible sa pag-excrete sa mga contrast media, especially if ang contrast media is iodinated, no? Kanang iodinated kay dira mo jud ang sa kidney mo agi. So naay impaired ang renal function sa tuang pasyente. So there will be an increased risk of toxicity sa tuang pasyente. So kung na-increase the risk of toxicity, kung impaired ang renal function, so dapat babaan. There should be a reduction sa dosage no ginahatag sa tuang patients. No, or mag-provide ka og alternative na lang na imaging. For example, CT scan. Kasi pwede ra sa CT scan. No? Para ma-avoid lang jud na mas madaot pa ato ang kidney sa tuang patient. And lastly, no type of procedure. So CT scan versus angiography versus interventional procedure. So we have different kinds of the mga procedures na ginagamit nato. Um, and they also, no, they differ sa amount of contrast agents na to ang contrast agents na gina-required. For example, ano, wala. Okay. So, kato, they are more complex. So type of procedure. So for example, na si CT scan. For example, si CT scan, naga-require siya og kanang specific volume, no, specific volume uh, or injection rate nato ginakuha mo na si contrast si CT scan na jud na siya power injector. Kanang power injector mo na siya katong murag machine na mismo ang naga-administer sa contrast media sa pasyente. Okay, mas alam man siya mas um, accurate ang pag-deliver sa contrast media. Okay? So, preparation for contrast media live solutions. Okay, sa next part, mag-bake sa o kadali.